Mga pre, andito ulit ako para makapag-share ng tungkol sa electrical. Mag-check pero tayo. Kasi ito yung kadalasang nakikita ko tuwing nag-check ako ng tungkol sa electrical. Yung diagram, tapos yung tungkol sa electrical notes, magkaiba ang pinapakita. Kagaya nito, pagbasahin ko yan, single phase 3 wire. Pero pagdating sa electrical notes, iba na ang sinasabi. Yun. Number 5. Yan. Power supply to the building shall be 3 phase 3 wire and ground. Ibig sabihin 3 phase 4 wire siya. 3 phase 4 wire. Ibig sabihin hindi match dito sa main. Wala nang ibang main kundi yan lang. Kasi pag titignan ko yung schedule of loads and computation, yan na yun. Tapos ito yung single line diagram. Yung tungkol sa single line diagram ito. Dapat ganito lang to eh. Yan. Tapos yung kung ilan yung wire dinalawa ko muna. Yan na naman. Dalawa yung andito pero tatlo yun. Dapat ganyan yan. Ganyan dapat. Tapos daan sa metro. Tapos yung panel board. Tapos symbol na ground. Yan. Ito yung metro. Hindi mo na kailangang i-detail ng ganito ito. Kasi mayroon ka ng ganito eh. Mas detalyado ito kaysa dito sa single line na panel board. Pag tignan mo yan, hindi mo mabibilang yung actual ng breaker. Hindi yan yung actual na makikita mo din sa panel board pag i-install. Ito yung makikita mong actual. Kung sakaling ito yung tama. Kung sakaling single phase 3 wire siya. Paano naman kung 3 phase 4 wire? Diba? Mag-iiba to. Dito sa panel board detail na to, ito yung pinaka-detalyado. Halos actual ito. Compare mo dito. Kaya kung gagawa ka ng diagram, dapat yung ito na. Dahil ito yung mas detalyado. Kasi pag gumagawa ka ng ganito, parang di mo naiintindihan yung actual wiring nung nasa loob ng panel board. Kaya sinisingle diagram mo yung panel board mo. Ito, actual detail ito ng single phase 3 wire. Mag-iiba lang yan kung sakaling 3 phase 4 wire na. Kung sakaling ang masusunod yung nasa specs. Yan, 3 phase 4 wire daw eh. Marami akong ganyan na mga vlog na nauna na. Sample ng 3 phase 4 wire, 3 phase 3 wire sa 3 phase. Marami akong ganyan. Kahit din dito. Yung ito. Mayroon akong single phase 2 wire, single phase 3 wire. Ngayon, tanong, bakit ako nag-check ng electrical? Normal lang yon kasi nag-i-initial ako sa plano. Karapatan ko yon na mag-check ng electrical dahil nag-i-initial ako. Kahit hindi ako electrical engineer. Kasi ako yung naatasan na mag-initial sa lahat ng buong plans. Ngayon dito sa tungkol sa plans na ito, may mga EE dyan, mga license din. Hindi pwedeng sabihin na ang pin-repair lang daw nila yung electrical computation, tapos yung electrical layout plan, tapos bahala na si draftsman. Kaya ang binubuo lang nila yung electrical layout plan, electrical loads and computation, plus yung diagram. Kung minsan parang hindi gawa ng EE yung diagram eh. Kasi hindi nagmamatch. Kagaya nito, single phase 3 wire. Doon, single phase 2 wire. Ayan 1, 2. Single phase 2 wire ang tawag dyan. Yan ang service entrance ng power. Yung service entrance ng power, kung ilan yung wire dyan, ganun din sa schematic diagram ng panel board. Schematic diagram almost 100% actual yan. Ngayon, dalawa yun.
Pero dito tatlo. O di ibig sabihin magkaiba yan. O kaya ibig sabihin parang ang gumagawa din ng mga ito yung mga draftsman. Kaya kailangan dapat tignan ito ng EE. Kasi linya nila ito. Yan. Kung tutuusin dapat sana ako walang nakikitang mga mali. Dahil dumaan na sa EE. Kaya nga 'di ba? Dumaan na sa EE. Oh, 'di ba? Dinig-dinig ko din na ba't daw ako nakikialam sa electrical? Oh, 'di ba? Ngayon, yung electrical kasi alam ko 'yan, naiintindihan ko talaga. Kaya dapat sana kung ano yung makita kong correction sa susunod, hindi ko na makita kasi ulit-ulit na to eh. Itong tungkol sa ito. Tapos ito. Tapos yung tungkol sa specs. Oh, ibig sabihin nun, bahala na si draftsman. Tapos ako ang bahala. Ganun ba yun? Dapat ang bahala doon, yung EE. Para wala nang mali pagdating sa akin. Para wala na akong masita, wala na ring masabi sa akin. Di ba? Ulitin ko ulit. Pero marami na akong ganito na tungkol sa vlog. Oh, ito yung single phase 3-wire. Isa yung neutral para makabuo ng 115 volts in case na 230 volts yung total ng dalawang linya. Oh, 0 para sa neutral, 115 dun sa isa kaya 115 volts para makabuo ng 115 volts. Kung sakali may mga appliances na 115 volts or mga 110 ba, kunyari ito 220. Oh. Ngayon naman kung may 230 o kay 220, ito yon yung dalawang live na yan. Kaya may single phase 3-wire. Ngayon, ito naman yung sa single phase 2-wire line to ground power source. Yan. Ground yung isa. Live yung isa. Yung isa walang balat, yung isa may balat. Yung live. Oh, inuulit ko lang kasi may mga vlog na akong ganyan. Tapos, yung isa, yung tungkol sa line-to-line na power source. Dalawa yung live, parehas na may balat yan. May insulation. Diba? Ngayon, ito rin, sample ng single phase 2-wire, line to ground power source. Ito, single phase 2-wire, line to ground power source. Kaya lang gumamit ng transformers. Mga mabababang voltahe ang supply dyan, kaya nag-transformer para ma-maintain yung voltahe na kailangan. Kaya nag-transformer. Oh. Yan. Ito yung 3-phase 4-wire. May tatlong transformer. Nakakonect sa primary lines. Yan. Yung kanina din, na may transformer na isa. Ano ba yun? Ito, nakakonect din sa primary lines. Pero nakakonect lang sa isang linya ng primary lines. Samantalang yung 4-wire, ito, nakakonect yung tatlo na transformers. Yung isa, kaya isa lang na yung kanina, isa. Kaya isa lang na wire kung saan siya nakadikit sa primary lines. Oh. Ito naman yung 3-phase 4-wire pa rin. May pangalan yan eh. May tawag dyan eh. Ano? Wide delta connection, 3-phase. Yung isa, meron din yun. Yan. Oh. May mga pangalan. 3-phase 4-wire pa rin. Pag 3-phase 3-wire, wala yung neutral. Alisin lang yung neutral dyan. Walang neutral. Kung 3-phase 3-wire. Pero pag 3-phase 4-wire, may ground. Yung nakakonect sa paanan ng poste. May man nakabaon na rod, tapos nakakonect yung wire doon sa paanan. Doon sa may rod. Oh. Okay.